para sa AB Brand. I feel like this, again, is gonna become a flavor, especially on Game 4, moving onward, well, Game 5. And kapag ito ay lumusot na naman for AP Bren, baka makakita na naman tayo na isang dominating, probably last game for AP Bren. Kasi Onyx, ang question mo na ngayon is, paano mo tatapatan itong Tamos na to? Konti lang na ang mga heroes na nasa meta ngayon na kayang tapatan si Tams. Number 1 na dyan yung Dirot. Actually, looking nga rin naman sa matchup yun. Oo. Pero para lang meron kang decent na sagot. Yun lang din talaga yung existing option. And yung D-Roth, no, na-try ko na yung matchup na yun, hindi ako makapag-Abyssem Strike, hindi ako maka-ulti. Kasi kinakancel ako paulit-ulit nung mga hinihila ni Tamus. Parang makalumang Tigreal, na yung ganon ka ng ganon, yung parang hatak ka ng hatak sa sahig, pero hindi pa rin natutuloy. Hindi ako magtataka if first place na naman to ng AP Bren. Kasi again, very limited yung mga options na pwede mong gamitin. Even yung mga Khalid, yung mga Pakito, lugi sila sa Tams. And this might be the potential last game. Kapag nanalo ang AP Bren dito, ay magiging back-to-back champion ang Pilipinas. At napaka-importante ng drafting phase na to as we head on to game number 5. Ano bang may expect natin dito bukod na lang sa Thamos na nagiging flavor na nga na seryeng ito? Labas na nila lahat ng lason, yung Harat ni CW, yung Kadita, unless talaga nga hindi ibibigay. Pwedeng talagang gamitin ito ng Onyx Esports. Again, go back to the traditional signature picks for Onyx kasi doon talaga sila nagpa-perform. Very excellent players on their own rights. And ito na nga, kinuha na yung 1-1 ng Indonesia. Dahil tinanggal din kasi yung Nolan, yung Joy, pati na rin yung Guinevere, pero AP Bren going back to their comfort as well. Kabisado nila itong matchup ito, yung Claude versus the 1-1, and again, Kyle TZ on that Fredrin. And this Fredrin, ilang beses na natin nakita sa kamay ni Kyle TZ, pero medyo kinakatakutan ko dito yung 1-1 ni Chewe. Isa ito sa mga naging pick talaga ni Chewe throughout his career na sabihin na natin gumagana para sa kanila. But this time around, after a performance, a superb performance coming in from Super Marco, parang ang hirap pantayan ng pinakita ni Super Marco in game number 4. Yeah, lalo pat alam mo may mga inventing counters. No? Now, Onyx Esports, ang ganda ng ginawa nila, they've secured the Minotaur versus the Claude, and also yung Novaria. Panalo na kagad sa support matchup. And also, hindi ganun kalaking problema yung mga lalabas na late game picks mula sa AP Bren kasi lagi kang may constant pokes pagdating nga nung territorio ni Claude. Pero, one thing is for certain, AP Bren, pwede nilang kunin dito yung Valentina or yung Paramis. And I think yung Paramis magiging malaking problema against Onyx. For Onyx. Kasi yung presence ng 1-1 talaga malilimitahan sa team fight. So I think AP Bren, it's either the comfort, the Valentina, or yung Paramis flex. Yung Paramis pick. Para lang meron silang decent na answer versus the 1-1. But instead, go with Arlott. Sabi nga naman ni Coach Bren, I'm a tactical coach. Either way, may makukuha ako second phase unless iban ng Onyx yung dalawang heroes na yun. And that would just mean na, again, mau-open yung Thams and for AP Bren. This is still a flex pick, no? Coming in from AP Bren. One of the more popular flex picks na parehas magaling si Flap TZ and Ogwen. Kumbaga parang walang compromise. Both of them are really good on this Arlott, but going to the bans no Midnight. Ano ba ang mga pwede nating makitang tanggalin dito ng AP Bren? Pwede lang tanggalin yung Martis, yung Hayabusa, yung Baksha actually from Kyrie, pero knowing Onyx, they're not even thinking about like meta heroes right now siguro for Kyrie. Kailangan nila ng something nakakaiba dito, maybe the Hellcurt or the Leomord na pwedeng naman masito for Onyx. Kasi hindi sapat yung binibigay ng mga utility junglers para makapagbigay sila ng enough space for the 1-1, especially with the amount of aggression na pinapakita dito ngayon ng AP Bren. Uy, mukhang tatanggalin ng Onyx ang Fanny sa kamay ni Kyle TZ. Ayaw malason. Isa ito sa mga ginamit din ng Onyx Indonesia back in MSC para bigyan ang ating mga representatives. Blacklist na tayong binigyan ng Fanny nila. Binan yung Dirot. We might see a Thams on the second phase. Tapos baka pares nila ng Angela. Oo nga, kasi naging effective siya kanina. Well, sabi nga ni Midnight kanina, parang hindi pa nakakahanap talaga ng sagot. Pinakasolusyon. Naglagay ka kasi ng isang tanong na, isang problema na ang hirap solusyonan in a minute. Hindi lang yun. Bibigyan ko yun ng mas malaking problema. Super single target ang Onyx. Kawawa sila sa Angela if di nila ibabanto. Super single, mala Valentine's ang galawan ng Onyx. They banned out the Khalid. AP Bren, Angela, and then potentially a Thams. And this is quite the spicy pickup coming in from AP Bren. Thams na kagad kasi hindi naman pwede kunin yung Angela. Oo nga eh. Paano saan pa nila ilalagay yung Angela dyan, no? Masasobrahan.
Medyo corner dito ang Onyx. Pwedeng Edith. Pero I'm really liking the presence of the Tams now kasi pwede niyang tikitan tong Minotaur. That's true. Palalambutin yung baka basically. Tsaka nare-reset din niya yung vengeance ng isang Arlott. Yes, itetenderes niya yan. Tapos mayroon pang biglang pantusok yung gagawin kebab. Yung baka dito ng Onyx Esports. I'm really liking the strat from EP Bren. Parang nag-iisipan talaga eh. Even though hindi ganun kaganda yung early game pag inisip mo mabuti. Pero with the level of execution na ginagawa ng EP Bren kanina, they have the capabilities of executing it against Onyx. Pero minsan, Never mind. okay. So, depende din sa mood. So, hindi na sila mag-a-Angela dito. Not unless, ay hindi, mahirap na. Pero ano yan comfort to kay Few, nilabas niya yung laban sa Novaria. So this is really just AP Bren showing na, okay, mas gusto namin yung well-rounded team fight, mas gusto namin yung may pang-cover kami kay Fred in the early game. Kasi kapag Angela baka they might run into some problems kapag nilasan sila ng Onyx like with the Hellcat pick, mga stuff like that. Uy, wait Uy, lang. Hellcat. Kung titignan mo yung composition dito ng AP Bren, parang ito yung composition na kinambakan sila ng Onyx nung Game 1 na nagkita sila. Yung 50k Oo nga, code lead, yung may Claude, yung may Lilia. Eh kung lalagyan mo ng Tigreal yan, tapos yung pa yung pag-championin mo. Oh. Nako, Okay, kinuha yung XP. statement yun. Oo, back siya talaga. Gwen, play the Arlott. I'm really liking the Tams here. Kahit may back siya. Chance na to, no? Kahit anong mangyari. Hindi naman. Ay, hindi, pero yun yung maganda. Kahit Feeling anong ko- mangyari. Hindi ko pwede pa rin Binalik naman. pa rin yung kahit Pwede pa rin anong naman yung Yuzong. Oo. Yuzong ni Flap. It's still a possibility. Tams, Hindi ko mag-Yuzhong. Yuzong, Edith, or Ang kung dami XP, kung XP Arlott na talaga Kahit ito, ano actually. kunin na nila yung Florin. The Florin pick. Isa sa mga pinaka-controversial na napipick ng AP Bren. Pero kung icha-champion naman nila, bakit hindi? Bakit hindi? Super single target ng Onyx, mind you. Oo, parang if ever na biglain sila dito ng AP Bren, mahihirapan sila. Kaya kailangan mauna sila doon. Okay, never mind. And the Grok. Grok? Kanino kay Flap TZ? Hindi. Hindi, hindi. Joke Sige, lang. Gwen, go, Gwen. Nasobrahan tayo sa flex mag-isip. Oo. Joke lang. And Arlott pala. this is it. Philippines is one game away from securing their 4th World Championship. At pwede itong harangin ng Onyx Indonesia. Yeah, and I think they have a good chance. Medyo napapayatan ako doon sa early game ng EP Bren considering na ang kasabayan ni Grok dito is yung Lilia. Although malakas yung pang-cover ng mga bushes, pang-check ng mga vision. Pero when it comes to like actual skirmishes, magre-relay sila doon sa mistakes ng Onyx. And of course yung tapang technical TZ, which is proven himself to be a very, very, very confident jungler. And yung presence din ni Arlott. Pero what I'm considering here is kapag na-micro sila ng 1-1 and makakuha ng konting momentum Onyx, they might just snowball out of control. Yeah, the 1-1. Nakita natin yan from last game kung saan nakapag-snowball out of control din Nga si Super pala. Marco. At ngayon pwede itong gayahin ni Chewe in this crucial game number 5. Isa na lang talaga ay panalo na ang AP Bren pero hindi basta-bastang susuko ang Onyx Esports. Alam natin na bawal talagang maliitin dahil isang pagkakamali lang ang kailangan nila. Oo, pero makikita natin ngayon na para sa side ng ng AP Bren na si Open manggugol agad. So pinaretry agad. At saka yung mga ganitong moments na medyo napipigilan yung rotation ni Kyrie. Parang nag-iiba, pwede siyang puntahan. Dito, pero si Open yata ang bibigyan. Baka mga first blood yata. Oh! Dito mama, naramdaman ni Yun lang, Master boss. Open. Yun lang, boss! Minaster ka, susi ka lang! Panis! Minaster ka ni Ogwen, Kiboy! Lumipula bigla eh. Susi ka lang, boy! Ogwen with the sexy moves. Biruin mo kumembot na iwasan yung Star Shatter. And that could have been the first blood para sa side ng Onyx Philippines. I mean, Onyx Indonesia. Nasobra na ako ng baya. Sorry. Pati sorry, Onyx guys. inangkin ko na. Sorry guys. To be fair, yung unang attendance si Kyrie, it was with Onyx PH. Aya? Still has played with the Onyx banner since M3. Pero right now, he is again in front of the Filipinos, AP Bren. I think in this game, again, mataas ang chance ng Onyx para kunin tong game ito. Pero with the confidence that we've been seeing from AP Bren, baka mataas talaga ang chance na maitawid nila ito sa late game and allow again Super Marco to carry with this Claude. Iba din kasi ang timpla ng momentum in this series. Nakita natin yan the first time na nagkita ang dalawang kupunan kung saan lamang na sana ang AP Bren. Pero biglang nakalamang ang Onyx at nagtuloy-tuloy na. And this might just be the case para sa series na to. Imagine mo, pag nanalo si Few, tsaka si Flap TZ, they will hold the highest amount of the highest win rate ng Grand Finals MC kasi 100% sila if mananalo sila dito against Onyx. Oo nga pala kasi nung last time, nasa brand din sila M2. So, tinan natin ngayon
Sa may bottom lane, by the way, ay si Boots magiging target nila. So, the typical rotation for both. Ang difference nga lang kasi game 1, 2, 3. So, parang aggressive ng lahat. Ngayon nagiging maingat, pero si Flap TZ, ang isa sa mga nagiging aggressive para dito sa ating laban. Pero pag suntok, pero Kyle TZ pa rin ang makakasecure. Ito na yung Astral Echo. Kiboy! Si Kiboy may Kiboy! iwan doon. Wala na Kiboy! kasama. And look at Kiboy. Pinainit, pinakulo ang baka. And first blood, Ikibren. Huli, Kiboy! Kanina ka pa, bossing! Nung last game ka pang hinuhuli! Iba dito. Sabi nga, kailangan natin mataan kung nasa si Kiboy. Si Ogwen, kanina pa siya check yung movements ni Kyrie. Again, hindi na naman makapaglaro ang Sky King ng Onyx Indonesia. Hindi siya umabot sa third take ng AP Bren. And this momentum, again, is really dangerous for Onyx. Kasi kilala natin Super Mario all throughout the year. 2023, Claude ang naging timpla ng AP Bren. Super macro. And again, Kiboy. Lumalambot yung baka, inarangan yung baka. Kiboy! Pero yung alas sa ilalim ng Torre si Kiboy ay mamamatay pa rin. Grabe naman yon sa ilalim ng Torre! Huli, Kiboy! Nahuli ka na naman! Talagang si Ogwen binibigyan niya paulit-ulit! Kung ako si Kiboy, medyo maiilang na ako gumalaw eh. Master talaga ang galawan dito ni Ogwen, and hindi nakikita ng Onyx yung kanilang susi para manalo dito. Nache-check lahat ng movements ng kanilang mga players. Si Boots nag-attempt kanina ng contest against AP Bren, pero again, hindi sapat yung kanilang numbers noong time na yon. And this time around, AP Bren already ahead by 1K. Talagang nararamdaman na natin ang pressure ng hagupit ng AP Bren dito sa Onyx Indonesia. Sila na ngayon yung tinitignan natin bilang underdog sa matchup na to. Sobrang lupit naman itong statline ito. May nagbilang nung cast ng Star Shatter. Lahat no. Tapos may Nakakailang hit beses count. tumama. What? Grabe ni-review lahat ng mga games na pwedeng gamitin. Pwede pala yun. Lahat Yan ang ng mga sipag. replay. Ogwen. Si Ogwen nga lang yata dito. Okay, mapipilitan na umalis. Pero nga pala yung Grak merong pakpak kaya makakaalis. Hindi ko agad sa likod. Kyrie versus Kyle. Kyrie versus Kyle. Okay, Kyrie at saka si Flap TZ natagpuan. Si Kyle TZ na dito rin, ginamit na ang Astral Echo. Here comes Alas the na ultimate naman coming in. dito, pero nga lang merong final Goal! score. Nakakakuha pa rin dito ng pagong. Boots ngayon, kailangan na tumakas pero si Kyrie ata ang uunahin nila. Kiboy nandun sa may gilid sa 3v1 at pinagsakan ang Appraiser's Wrath. That's going to be another kill. Pero mapapalitan si Ogwen ay babagsak din. It is a 1-for-1 pero ang pagong ay mapupunta sa AP Bren. Ginaya ni Suns tsaka ni Kyrie yung ginagawa ni Kyle tsaka ni Pew. Ang problema, hindi nag-sync yung timing ng Star Shatter into Retribution. Sinundot lang ni Kyle. Ginawang TZ Blade. Yung first kill ni Fredrin, tapos ni-retry niya yung turtle. Grabe si Few. Sabi natin dati, ang pag-zone out mo sa isang Lilia Innovaria. Pero sabi ng Lilia, kaya ko din i-zone out yung kagaya mo. Yan ang kapitan talaga ng AP Bren. Hindi magpapasindak sa pangalan, hindi yung papasindak sa hero. Basta kaya niyang i-zone out kung yun ang trabaho, kung yun ang shot call, 100% go for AP Bren. Wow, from Season 1 to Season 12 to M2 to M5. Si Boots Onyx. naman ata ang susugurin nila. Onyx. Saan ka pupunta, boy? Napapanigiran ka na nila! Kahit hanapin mo pa si Dora, hindi mo siya makikita! At parang ganun lang, tuloy-tuloy na bumabagsak ang mga katawan ng Onyx Indonesia. Pero mukhang si Ogwen naman ata ang kanilang bibigyan. Pero hindi magiging sapat ang mga stacks na ibabato dito ni Chewe. Kyrie. Again, talaga napapalibutan sila dito ng heroes ng AP Bren. The non-stop pressure, the relentless aggression, all for the sake na magkaroon lamang ng space si Super Mario. Pero itong mga aggression na to, pumapabor sa AP Bren. Hindi makapalag yung Onyx. Grabe si Kiboy na naman dito ang kukuha ng damage. Merong Astral Echo. And look at Ogwen and Kyle TZ. At Wow! grabe sumakay pa sa Cyclone Items. Pero pang wild charge. Tapos nagamit pa yung Appraiser's Marco! Ginamit na dito ang Blazing Duet. Pero sa may gitna, mamatay pala si Few sa kamay dito ni Boots. Huli ka na naman, Oh, Kiboy. Boots. At kung si Boots naman ata ang pagbibigyan dito ni Flap TZ. Pero 2K na ang gold lead ng AP Bren. Nako, yung may gitna pa nga yata dito ay gusto ng targetin pero hindi. Madedepensahan ni Boots. At look at Kyle TZ, talagang aurahan kung Levels saan na naman. naangatag na naman dito sa may purple buff. Hindi na naman yata palalaroin si Kyrie. Tignan mo naman yung pag-zone out dito kay Kyrie at hindi na naman makukuha ni Kyrie ang kanyang purple buff. O sinip niya yung retry, iwan mo 185 pero hindi natukso yung back siya. They will try to go for the turtle pero AP Bren, gusto nila tumimipay dito. Kailangan mabilis dito na pagkuha ng turtle kung ikaw ang Onyx.
Kaya naman There you go. successfully makukuha na ito ni Kyrie. Habang si Few ginamit yung black shoes, pero makakatakas pa rin habang nangyayari yun. Nandoon si Super Marco sa may top lane, ngumangat-ngat at nag-clear na minion wave. Kahit anong mangyari, walang hindi nakukuha yung AP Bren. Nakuha ni Kyle TZ yung purple. Yes, nakuha ni Kyrie yung turtle, pero nakakuha ng libreng tower si Super Marco sa may top lane. Again, this is just a super macro na nanggagaling mula dito sa AP Bren. Yung cross-map plays talaga ng AP Bren ay kailangan nating nabangan. Kung may nangyayari sa baba, best believe na may nangyayari din doon sa taas. AP Bren in this game already showing championship caliber plays. Grabe. Super Marco! Hinarapan ba naman? Tapos Saan dito hindi na napunta? makakatakas pa! Super Marco again! At ang nasabi niya lang after kumuha ng kill is... Ano? Woo! Bakit? Super Marco! Ayaw Woo! nga pala! Biruin mo! Ginulat niya ang mundo Malakay Soto. Pero ngayon, talagang nandito na ang sigaw ng mga Hive. Hindi ko alam kung naririnig sa broadcast, pero sana naririnig dahil grabe ang suporta dito sa Rizal Coliseum. Onyx, they're not finding anything on the map. CW losing this matchup versus the Cloud. Super macro mula kay Super Marco. Objective is the name of the game for AP Bren. Scaling is what matters for their side. And Onyx, again, cannot find any moves. Walang magawa yung kanilang mga heroes even though they have the items. Pero kanina pa sila chinecheck ni Kyle TZ pati na rin ni Ogwen. 30 seconds bago lumabas ang pinakaunang lord ng larong ito. Tignan mo naman yung damage na nanggagaling kay grabe. Sans. Respectable na rin ang damage mula kay Sans and AP Bren in this game. Talagang kinokontrol nila, ninanakaw nila ang mga pwedeng kunin. Oh, alam nila dito yung potential din ng lineup ng Onyx if ever magkaroon ng farm. Top lane. Astral Echo ay nandoon sa may top lane ang babantay kay Super Marco is gonna be boots. At ngayon para sa side na AP Bren, lamang sila 2.3k gold. Meron na ring Lord. Tingnan natin kung anong gagawin. Kiboy. And this is it. Kiboy already giving vision para sa side ng Onyx Indonesia, pero Kyle TZ, o si Flap nahuli! Bibigay kaya ka na dito. Flap, Daisy, makakalipat dito si Chewe, pero lalaban pa rin. Si Kyle TZ, magkikita-target nila doon. Tignan mo naman, nagdikit-dikita dito mga Onyx Indonesia, pero nagkakabagsakan na nga rin dito kay AP Bren dahil si Kyle TZ nawala na. Pero si Fiona nakapag-black shot pa rin naman sa boots, nandun na sa likod, at yung Lord na secure pa nga ng Onyx Indonesia. Massive turnaround para sa Onyx Esports at si Ogwen, isa pa! At isang pabilis na baliktad nga ng Onyx. Yung sinabi natin 2.3k gold. Pero si Few, makapikita pa rin dito. Napakadaming nangyari doon. At meron pang Lord ngayon, yung Onyx. Super Marco placing the wedge. Si Chewe magiging target niya. Nagkasalubungan lang naman. Kiboy, naghahanap pa rin ang pwedeng play. Pero AP Bren, that was a momentum-shifting loss. Napakaganda ng ginawa ng Onyx doon. Yeah, it's a mishap from Flap TZ pero Butsito hinahabol. Wala. Buwabawi na yung Arlot. Okay? Oh, Relax Kaya ka muna. kaya lahat. Pati mga Indonesians, hindi na rin makahinga. Napindot lang ni Flap TZ yung Benjan. So okay lang yan. Reset lang tayo. Napindot lang. Kahit ako si Pakito ng moment na yun, teka lang, ayaw ko muna mag-teamfight, kakahabol lang namin sa lamang nyo. Pero ngayon, lamang ang Onyx, nabaliktad nga nila ang sitwasyon ng ating laro. Yeah. Nagiging crucial na itong gold na hawak ng Onyx kasi meron din sila late game scaling prowess against AP Bren. And this time around, Onyx biglang nabaliktad ang gold lead. Sila na ang may hawak ng 2,000 kalamangan at mukhang babawi. Kiboy! What? Kiboy? Kiboy? Hello? Kiboy? Okay, nag-set up dito si Kiboy, ha? Nagamit na, oy, si Black T, sumabaliktad pa nga! Oh, Kaya no! makakakuha ng kill doon, pero free hit na para kay Super Marco. Hinahanap lang nila kung nasan dito ang Claude. Pero delikado ngayon ang AP Bren dahil mukhang unti-unti pinapaliit ng Onyx ang kanilang kalamangan. At sumasakit na nga rin dito si Sans, no? Yung mga Star Shatter, bumabakat na sa mga targets. Grabe din yung aggression dito ng Onyx. Nakaramdam sila finally ng hininga. Nakaramdam sila ng sila naman yung nagdidikta ng tempo dito laban sa AP Bren. Flap TZ, kailangan nilang mag-i-reset dito yung sarili nila. They need to have a clean approach in this team fight. Even though wala yung Minoman's Fury, kailangan pa rin nilang isipin hindi ganun kadali patayin yung heroes ng Onyx, especially with the mobility and of course yung heal na nanggagaling mula kay Kiboy. Yes, and all of those heals, all of the zoning na nagbumula kay Kiboy, kailangan abangan ng AP Bren. May chance ata silang mag-counter set dito with the Arlot. But I feel like the next Lord fight, yun na ata ang magbibigay ng sabihin na natin yung flavor ng ating late game dito. Grabe yung ano dito, mga Astral Echo talaga ni Sans. Aray. Ayun o, sakto pa kay Super Marco. Yung mga ganyang moments, pwedeng diretsuhin agad. At dahil na-reveal dito ang area ng AP Bren, si Flap TZ bibigyan nila. Kyrie makakakuha doon ng isa. At mukhang dediretsuhin pa nga, ang sakit na sa pool
dito mga bala ni Sans. Parang bala kasi yung effect. Oo. Again, ito na yung classic Onyx. Isang poke lang mula kay Sans. Alam nila na hindi lalaban si Super Marco and Flaptz immediately gets punished with a jump of Kyrie, and napakasakit na rin nung Navaria considering na meron na rin siyang tragedy dito, pati na rin yung Divine Glaive. And add mo pa dyan yung damage na gagaling sa Impure Rage. Every time na may tatamaan dito from AP Brent, talaga mararamdaman nila yung poke damage mula sa Navaria. At naagaw pa ata ng Novaria ang purple buff on the side of AP Bren. That is a massive win if you're Onyx Indonesia. Ngayon, sisimulan na nga ng Onyx ang Lord. This is a Luminous Lord at napakasakit na nga dito ni Sans at puntigan pa si Super Marco. Ito yung sinasabi natin kanina, yung Claude Paquito matchup. May tatao talaga mula sa Onyx para tapatan si Super Marco. Tsaka ibig sabihin yan, meron na rin ditong information kung saan ba manggagaling ang mga players ng AP Bren. Look at Boots at talagang nandun lang. Dahil alam niya na anytime may pwede mag-clear si Super Marco ng mga lanes dun sa gilid. Ganda ng Astral Echo. Grabe, ang ganda ng Astral Echo ng nangyari kay Sans. At baka dahil dyan, libreng Lord na to para sa Onyx Indonesia. It might be. Ito na yata yung Battle of Attrition pero hindi na pasisilipin pa. Si Kyrie makakasecure. Oy! T-Boy! Napapunta Minoan Fury. Kaya naman, look at Kyle TC, the rest of the players at Super Marco dito. Kumain pa ka ng Winter Slow tanks! Pag-out. Pero Sans, sakto double kill para sa kanya pero nalaman dito, Few. Oh no! Boots makakakuha ng kill dito at si Super Marco na lang dedepensa para sa side ng AP Bren. 4v1 scenario pero malayo pa naman ang ating mga minion waves. May 20 segundos para kay Flaptz at Ogwen. Actually, sa buong AP Bren. Baka hindi umabot. 19 seconds. 10 seconds bago din si Flaptz pero may kita natin na meron pang Lord. Si Super Marco dito kailangan maging maingat kung paano dedepensa ngayon. At papasukin na ng Onyx dito. Lahat ng mga pwede pasukin. Taas, masisira na. Isama mo ba yung kitna ni Flaptz at Super Marco? Wala. Same goes with Kyle TC. Hindi nila mapupush. Sobrang kalmado ni Super Marco. Hindi pa siya nag-commit ng phasing duet. Buhay pa ang AP Bren. Buhay pa ang AP Bren. Now it is a true 5v5. Astral Echo on 5. At ang sigaw ng madla ay defense! 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 Paano pa kaya papasukin dito ng AP Bren to? At dahil dyan, mabilis na madedepensahan. Buhay pa. It has to come down sa teamfight execution ng AP Bren. Hindi pwedeng mauna na si Kiboy ang nagsiset dahil kanina pang nakaka-disrupt yung Minoan's Fury mula kay Kiboy. Okay, si Chewe dito. Chewe! Ay, sakto shutdown! Dahil dyan, shutdown ng kay Flaptz, pero makahuli pa rin dito si Super Marco. Ginamit yung Blazing Duet at aalis na lang muna. Tapos may iwan pa dito si Boots. Ginamit na Astral Echo pero no effect. Dahil dyan, aalis mo na AP Bren. Kailangan na dumepensa ngayon kasi meron pa ng minion wave dito ang Onyx. At buhay pa rin. Both Onyx and AP Bren. Pinipilit na dumepensa at umupensa. But look at Kyle TC. Exposed na ang base ng AP Bren. At ano na lang ba ang sasalba sa atin dito, Midnight? Ano na lang ba ang sasalba sa AP Bren? They need a repeat of what happened in that team fight. Ogwen and Flaptz setting up that play against Chewe. Kailangan ma-overload nila yung semi-purify nung 1-1 para at least kapag lumaban sila, abot ng AP Bren si Chewe. At tignan mo, grabe na, exposed na talaga ang base ng AP Bren. Hirap pa Malaking kalamangan ang meron ng Onyx. Ogwen's still alive! Buhay pa rin, pero makikita natin dito, ginamit yung Retribution. Si Kyrie, si Kyle TC nag-retry doon para merong slow. Pero sakto lang din naman, yan na magko-cooldown. Pagkadating doon sa ating Lord, 15 minutes pa lang pala sa ating laro, pero parang malapit din na yung nararamdaman kong pressure para din dito sa ating dalawang kupunan. At grabe din naman kasi yung pressure para sa AP Bren at pati kay Onyx. Onyx, if they lose this, tapos na. Yes. For AP Bren, kung matalo sila dito, it could Momentum possibly be, as you said, the momentum shift. Top lane. They're gonna go for the split. May panglaban sila kay Paquito. Oo nga, if ever, no? Na sumalubong. Oo. Pero tayo sa mga sasalubungin is gonna be na Lord. Nagkasala na yun na. Okay. Nag-Astral Echo, sabi dito. Walang nahanap. Hindi nahanap yung Grok at saka yung Claude. Error 404. Wala si Claude at wala si Grok. Kaya naman, babagalan nila ang pag-take dito sa Lord. Flaptz and Kyle ang haharap. Look for the jump. The new TZ Brothers. Set. Boots! Nahuli na nila! Saktong-sakto na abangga nila dito pero makakatakas ba? Napakagandang ball! At -1 ngayon! Ang Onyx! Narinig nila yung retry. This is crucial information for Onyx. Baka lumaban sila dito. Kiboy? Kiboy with the Minoan's Fury! Oh no, Kyle TC! Mukhang makakatakas pa naman siya pero papabagsakin siya dito ni Chewe. It's a 4v4 pero Chewe with the win of nature. Here comes the placing to kay Super Marco. Pero yung magic damage siya, sunog pa rin siya. At mukhang babagsak na nga rin si Super Marco dito. At isama pa si Kyrie, nakuha na rin nila. Kaya naman
Boy na lang ang buhay. At hindi na yata kailangan ng Lord, BB2. pero meron mga Minion Wave para dito. Ginamit na dito ang Black Shoes. Look at Sans! Walang bibitaw! Walang bibitaw! Si Ogwen dito, pipilitin na pighilan dito. Ito mga my God! Grabe naman ngayon si Flap TC, hindi pinapauwi ni Sans. At si Kiboy, hinahanap na rin nila yung Minion Wave dito na Onyx nandun sa may taas! Ogwen, mawala na yung immortality! Open with a flicker. Makakatapos pa rin siya. At mukhang makakatakbo pa with the power of wilderness pero kailangan pa rin mag-iingat dito sa Star Shatter. At yun na nga, inaabangan natin. Buying time! Pero hindi sapat dahil si Sans ay makakakuha pa rin ng kill. Si Boots Manata magiging kapalitan dito, AP Bren. Still looking for support. Pero kailangan na nila mag-back. Kalma muna, hinga. Buhay pa rin ang parehas na kupunan. That Lord turn from AP Bren was amazing. Pero nung ginamit ni Kyle TZ yung Retribution, immediately yung atensyon ng Onyx napunta sa Lord. And again, ginamit na naman yung Lord to bait out Kyle TZ. Kaya naman nakaharap na magandang crossbow of tanks si 1-1. Ang problema, yung sumunod na target, it was on the Lilia. And nung ginamit yung Black Shoes, na-cancel din kagad yung crossbow of tanks. And this is an Evolved Lord. Round 2 as you said, pero mukhang secured na ng Onyx Indonesia. Oh my G! Pangatlong Lord na to. Buhay pa, buhay Para pa. sa ating game, kanina medyo mahirap na dumipensa para sa AP Bren. Ngayon na level 3, parang mahirap din ngayon. And look at Sans, by the way. 4-0-7. Para sa game na to, paano mo hahanapin? Parang hirap nang hanapin ng Novaria kahit anong isipin. Late game na rin. Ikaw, yung Novaria ang hahanap sa'yo. Oo. Ikaw ang titignan ng Novaria. Pero honestly, tama na yung ginagawa ng AP Bren. Overload nila dito si 1-1 just make sure na walang takas si Chewe mula kay Super Marco. Unfortunately, medyo napasama lang din ang pwesto kanina ng Super Marco kasi pagbalik niya sa BMI, nakaabang din si Kiboy. And he was able to take the Claw down. And Super Marco, kailangan niya lang ingatan yung positioning niya. He is gonna be able to stand in front of 1-1 with the Wind of Nature pero may kasamang Lord ang Onyx ngayon. Napakitipid mula kay Ogwen. Crucial defense mula sa AP Oh, Bren. no. Boots! Saan ka pupunta? Si Boots yung magiging target nila dito pero yung Lord halos mawala na agad yung buhay pa na depensahan din ng AP Bren. Kyle! Buhay pa rin ang mga beast. Kaya Marco! kailangan umalis ngayon ni Kyrie! Kyrie is down! At si Kiboy naman ata ang susunod nila. Pinagpapanat na dito ni Super Marco. Si Flap ay nandiyan na nga rin. Kailangan na nga tumakbo dito ni Chewe. Tatlo na lamang sila. Si Sans nandun sa kabilang isla. Hindi tumama yung Star Shatter at Kiboy. Huli ka na naman, boy! That is gonna be a killing spree para dito kay Flap TZ. Pero lagi tatandaan na merong minion wave dito ang Onyx na kailangan depensahan ng AP Bren. Si Few lang ang nandoon. Pero mabubuhay na rin naman ang minion dito ng ating kupunan. Wave duties muna ang AP Bren, pero remember, 5 heroes are alive. And importante rito to look at the skills and the battle spells of AP Bren. Kompleto lahat. They might just attempt a base push. A base push mula sa AP Bren. And this might just be the flavor. Pero CW. Chewe, CW, Few! Oh no! Black Shoes is available! Magpa-black shoes dito, pero hindi niya sapat. Pero pag winter trance si Chewe, mahanap nila. Pero pag immortality! Tapos sa dito mga players dito na AP Bren. CW! Huli ka ngayon, Chewe! Huli ka ngayon, May flicker, Onyx! may flicker! Huli ka ngayon, Kyrie! Si Kyrie. 5 players na AP Bren Final nandito slash! ngayon, pero napakakunat na isang box. Bang! And ang makakunatan niya! Pew! Kapitan ng idol na mga kids! Idol na mga kids, pinabagsak si Kyrie. 45 seconds out. 30 seconds para sa Lord. Crucial buy and sell mula kay Few with the Truncheon Immortality swap. Ogwen being hunted by CW here. Super Marco versus CW. Claude versus the 1-1. May Wind of Nature parehas. Pero hindi pa nagkakagamitan. Nagmamicro lang muna. Pero again, super crucial nung Truncheon Immortality swap. Hindi man nagamit yung crossbow of tanks. Pero enough in the niyang time after the Immortality. The AP buy- Bren with the punish. The buy and sell. Crucial buy and sell para sa AP Bren. Sabi ni Kapitan, hindi lang si Kyrie nagbabuy and sell. Ako din, di pa ako matanda. Pinakita pa niya na fast hands pa rin. And this might just be the last Lord of the game. At sisimulan na nga ito ng AP Bren! Napakagandang pagpasok! Wala na ngayon si Chewe! Tapos makadediretso mga ginamit ang Binuwas Yuri. At naririnig natin ngayon na sigaw. That is it! AP Bren! That Dahil is si Kiboy it! mahanap na rin! At may isa Super pa. Marco makakuha ng kill! Boots, Kyrie na lang ang natitira. Pero nagkakabagsakan na nga dito. Si Sans nagbabato pa rin ng mga bunalakaw. Few nandun sa likod. Super Marco still alive. At makakapag-live steal pa nga. Pero si Kyrie, napakakunat. Si Boots ay naandyan pa rin. Sans with the damage! Kailangan meron kayo dito kay Sans. Si Kyrie mamamatay na doon. Take note, tatlong po tayo para sa Onyx. Pero nandito mga minion wave. Na Onyx kailangan depensahan. Napakagandang final slash. Ginana
is a 2v5 scenario. Pero kailangan dumepensa ng AP Bren. No jungler for Onyx. No jungler for Onyx. And libre ang Lord. Nakatingin na ang AP Bren sa final objective ng game. Sans looking for a miracle. Kailangan niya na mag-wish sa shooting star dito. O talagang tinatawakan niya dito ng mga pabola niya. Si Kyle TC pero hindi sapat ang bola para pigilan ang lakas ng AB Bren. Kaya naman sila makakakuha ng ika-apat na Lord. Oh my goodness. Onyx Esports, how can you defend this? Remember, ino-overload na ng AP Bren si Chewe dito. Magkaka-flicker pa si Ogwen. Flap TZ is a minute away from his own flicker. Baka i-delay ito ng AP Bren. This might just be the game-ending push mula sa AP Bren. Dinedelay nila yung top lane. Dinedelay na nga nila at naririnig na rin natin ang sigawan ng mga madla. AP Bren, isang push, isang kill, isang team fight para sa pang-apat na kampyonato ng Pilipinas. Look for the wild charge. Look for the final slash. Dinedelay nila. Hinihintay nila yung flicker ni Flap. Talagang kailangan sabay-sabay. Dito ang AP Bren, walang kailangan or walang pwedeng palusutin. 20 seconds. 20 seconds. That's the timer for AB Bren. 20 seconds for the game-ending push for the possible last team fight. Kailangan na lang ipanalo to. Kailangan na lang basagin ng malinis. 10 seconds. AP Bren, nasa kanila na ba ang agimat? Nasa kanila na ba ang dugong 5, palaban? 4, 3, 2, 1. Flick is available for Flap TZ. Okay, makikita natin Okay, dito napasok kay Lord. na madedepensahan pero meron pang gitna. Meron pang ibaba na pwedeng dumaan para dito sa AP Bren at walang makalabas ngayon galing sa Onyx. Flap. This is it. Mukhang ang call ng AP Bren ay kumalma muna. Ang call ng AP Bren ay bigyan ng chance ang Onyx. Huminga. Numimpis yung hangin. Tayo din, kailangan nating huminga. Kailangan din nating huminga. At ngayon, para sa AP Bren, malalaman din kung saan nakapwesto ang kanilang mga kakampi dahil may Astral Echo coming in from Sans. The difference now, however, is may basag na tower sa taas ng Onyx. In AP Bren, they have the capability of split pushing. Nakuha din yung tower sa may bottom lane, although may base tower man ang Onyx. Pero AP Bren might just turn to push a tower instead of taking the Lord. Yeah, and look at this. The damage coming in from Sans still very respectable. But Ogwen with a flicker play. Possible flash! Wow! Huli ngayon si Chewe! -1 at isa-isahin pa nga yata nila. Merong minion wave dito sa may ibaba. Napakagandang paghuli. 58 seconds bago mabuhay si Chewe! Isang minuto para kay Chewe at hindi to flip-top dahil 30 segundos na lang ay pwede pang maka-lord ng AB Bren. Pero mukhang Lord ay hindi na nila papansinin. Wala nang pake. Pupunta na sila ng mid and bot lane. Kaya magdepensahan dito ang minion wave. Oh, nag-retry. Nakita natin dito na ginamit din nga ni Kyrie ang kanyang retry. Flap. Look at Flap TC, Kiboy yung mahuhuli niya doon. Pero sakit na ng damage talaga ni Sans. Wala din minion wave. Flap. Hindi meron sa may gitna dito ang AB Bren. Buhay pa rin ang Onyx Indonesia. Oh, Marco! Pero si Super Marco, kamuti ka na. Wala pa namang immortality yun, boy. Kyrie, Okay, meron pa gulong. hinaharangan ni Ogwen yung pupuntahan ni Kyrie dito. Napakalayo nung inabot nung gulong ni Kyrie. Nagsascouting muna dito si Kyrie. Kung nasa sa mga Pilipinas. kalaban nila. Yes! Oh my goodness, 9 seconds para kay CW. Malayo pa naman yung 1-1. With Flap TZ again with that final slash flicker play. And pwede natin makita ulit yung Ogwen, hinarangan na yung Star Shatter. Initial Star Shatter pa lang naman niya mula kay Sans. May mga susunod pa yan. Pero nirarush nila hanggat wala pa si Chewe. Hanggat wala pa si Chewe, let's rush the Lord! Habang si Kyrie dito ay mapapasok. Final slash para dito kay Flap TC. Boots. Kalahati lang nabuhay pero marang pagsuntok. Ilang pa damage T-boy, dito para T-boy. matapos nila napakaganda minumosiri para dito sa Onyx. Mukhang makukuha pa nga. Oh, Zach! Oh, no! Wala na buhay dito mga players. Kiboy is Oh, down. no! Flap TC is down as well. Habang si Pew hinahabol dito ni Boots. Oh, no! Tapos si Super Marco may pilit na umuwi. At mabibigilan pa nga dito si Super Marco. Oh, Kyle hindi na TC is pauwiin. down as well. Hindi na nila pinapauwi. Hinahatid pala nila pauwi. Hinatid na nila pa uwi at si Kapitan na lamang at si Ogwen ang nananatili mag-defend. Ay! Pero makapag-black shoes pa naman siya pabalik. This is Oh. a 2v4 scenario with a Lord push, with a massive turn of events. Onyx na naman ang lamang! Hindi ko na alam kung ano nangyayari. Paano Onyx ngayon na nakakuha ng Lord? Oh my goodness, yung damage mula sa Star Shatter, 4 yung tinamaan. Mula kay Sans, Keyboy with an amazing set on the Minoan's Fury. Unfortunately, tikit-tikit sila. They will try their best to slow down this Lord, pero napagamit na ng Black Shoes of View.
Parang hindi yata enough dito ang pwedeng pang-defense sa Tangos! Bren. At dumiretso nga lang paglibat dito. At look at that! Dahil dyan, ma-extend pa ang ating mga laban at sumisigaw ngayon ang mga taga-suporta ng Onyx. Silang magwawagi para sa laban na to. Game 6 secured. Onyx Indonesia, after a long game, denies AP Bren from the championship. Hi!